Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nung isang linggo, nagmisa ako sa isang patay, ang lamay ni CJ. Sino po si CJ? Si CJ ay isang kapatid na lalaki sa kanyang mga kapatid na 4 pa. Nung isang araw, niyaya yung kanyang bunsong kapatid na lalaki upang magpunta sa Manawag para magdasal. Ibig niyang ipagdasal ang nanay ng kanyang girlfriend sapagkat na pag-alaman na ito'y may sakit na cancer. Minabuti ni CJ at ang kanyang kapatid na magtungo sa Manawag gamit ang kanyang motor. Nang sila'y nasa Malolos, nagpa siyang tumigil upang makapagpahinga ng saglit at uminom ng tubig. Tiyempong sa pag-alis nila ng kanilang helmet, isang rumaragasang L300 ang sumalpok sa magkapatid. Si Paul nasa ospital, si CJ pumanaw. At nung nagmimisa na po ako, sabi ng mga magulang, bakit po kaya nangyari sa aking mga anak ang mga ito? Mabuti naman silang tao. Isa pa ang kwento ni Nanay Esther, isang masipag na MBG ng aking dating parokya. Iniwanan ng kanyang asawa. Mag-isang tinaguyod ang 4 na anak. Hanggang sa isang araw, dumating sa kanilang bahay ang kabit ng kanyang mister. Ibinabalik ang kanyang asawa sapagkat may karamdaman. Buong pusong tinanggap ni Aling Esther ang asawang sumakabilang bahay. Inalagaan. Gumaling. Hanggang sa isang araw, nalaman na lamang ni Aling Esther, muli siyang sinaktan ng kanyang mister. At hindi pa doon parang sapat yung sakit. Iniinda niya ang sumasakit sa kanyang dibdib. Napag-alaman niya, meron siyang breast cancer. Ilang buwan na lamang kanyang tinagal, pumanap. Ang tanong ng kanyang mga anak, Father, bakit po parang pinahihirapan ng Diyos si nanay? Pangatlong kwento, si Jenny, isang masipag na kapatid at anak. Itinaguyod ang kanyang pamilya kaya't hindi na nakapag-asawa. Subalit isang araw, pagpasok sa opisina, isang lasing na driver na nagdadrive ng motorsiklo ang kumitil ng kanyang buhay. Ang tanong ng kanyang mga magulang, bakit siya pa? Mga minamahal kong mga kapatid, sa kwento ni CJ, ni Aling Esther at ni Jenny, sa likod nito ang malulungkot na katotohanan. Kwento ng paghihirap, nandun yung tanong, bakit siya pa? Bakit kaya siya pa? Kung sino pa yung mabuti at napapakinabangan, bakit sila pa ang naging mga biktima? Bakit kaya? Bakit ganon? Tanong po nung tatay po ni CJ, masama po ba kaming tao? Bakit kinakailangang parusahan ang mga anak ko? Mas madami pong masamang tao sa paligid. Bakit kaya hindi na lamang sila? Mas maraming tao yung gumagawa ng masama. Kung sino pa yung gumagawa ng mabuti, bakit sila pa ang nahihirapan? Bakit kaya? My dear friends, you all have these questions in mind because we could never really fathom the idea of pain and suffering in the world. We cannot comprehend the presence of evil in the world with the presence of an all-loving God. Kung mabuti ang Diyos, kung mahal tayo ng Diyos, bakit tayo nahihirapan? Why? Because we always make believe that we box life according to how we perceived it. We always wanted to have a ready answer to our questions because we always wanted to be sure. Gusto po natin maliwanag. Gusto natin malaman ng dahilan. At
kakayanin natin sakupin ng ating utak ang misteryo ng kasamaan. Sa madaling salita, dapat may pagbubuntungan ng bintang. Dapat may sisisihin. Dapat may ituturo. Kaya nga hindi ba malimit, no? Tabi-tabi po. Malimit, naririnig natin sinasabi ng iba, kaya yan nagka-cancer, lumalaklak kasi ng sigarilyo. Madali natin tanggapin kapag nagka-cancer, dahil nagsisigarilyo, okay lang. Kasi nagsisigarilyo naman siya. Pag nabalitaan natin isang tao na aksidente, sasabihin natin, okay lang, salbahe naman siya. Pero pag yung tao mabuti, hindi natin matanggap. Pag yung tao hindi masama, hindi natin kayang tanggapin. May mga tao, sasabihin nila, dapat hindi na lang siya kasi mabait. Pero kapag masama ugali, okay lang yan. Masama naman kasi ang ugali niya. That is why life is neat and clear. Life consists of cause and effect, black and white, logical, predictable. We detest pain, sickness, and suffering, assuming that this deserved by people who are bad. Punishment is also only for people who are sinful because they get what they deserved. And because we are convinced that pain and suffering is not for us, who are God-fearing, who go to church, who render service, who gives donation, who goes to Mass on a regular basis. Dapat po, sa mga mababait, reward lang. Wala nang kamalasan. Dapat po, sa mga nagsisimba, walang paghihirap. Kasi bakit? Nagpapakabait naman. Pangalawa, nahihirapan po natin tanggapin yung mga ganitong kwento sapagkat yung konsepto po natin ng mabuti. Para sa atin, ng Diyos, parang genie. Parang vending machine. Yung iba parang ang ermitanyo at polis. Na para bagang lagi nagtatantos kapag tayo ay nakagawa ng mali. Ang akala natin ng Diyos, parang si Santa Claus. He sees us when we were sleeping. He knows us when we are awake. He knows us if we are been bad and good. So be good for goodness sake. Kapag mas maraming kasalanan kaysa sa mabuti, lagot ka. Mapupunta ka sa impyerno. Ganun lamang po kasimple. That is why we can't accept why bad things happen to good people. Kaya alam nyo, nung nagmisa po ako doon sa lamay ni CJ, inamin ko po talaga sa pamilya, wala po akong kayang sabihin. Sapagkat wala naman talagang salita na pwedeng gamitin upang mabawasan yung lungkot. Yung mamatayan ka na nga po, masakit na. Yung mamatay ka pa dahil sa disgrasya. Yung mawalan ka ngalan ng isang anak, mahirap na. Makita mo pa yung anak mo nag-aagaw buhay sa ospital. Mga minamahal ko mga kapatid, ito po yung konsepto po natin. Ang mabuti, hindi dapat nahihirapan. Ang masama, deserve nilang lahat yan. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, ang ating mga pagbasa ngayong 3 linggo sa panahon ng Kwaresma, hindi po sasagot sa bawat katanungan natin, kundi magpapalalim ng ating pananampalataya na ang Diyos, mabuti pa rin. Na ang Diyos, Diyos ng pag-ibig pa rin, sa kabila ng lungkot at pagdurusa na ating pinagdaraanan. Kaya nga po sa unang pagbasa na tunghayan natin, a kind of God who likes to enter into a relationship. Anong sabi po sa unang pagbasa? I know their suffering. Hindi po daw po bulag si Yahweh sa kanilang pinagdaraanan. At sa lumang tipan, knowing is also understanding. Ibig sabihin, hindi lang po alam ng Diyos, kundi ramdam ng Diyos ang kanilang paghihirap. Hindi po manhid ng Diyos, hindi bulag, pipi, sa bawat pinagdaraanan ng kanyang bayan. And just like the rest of us, Moses also cannot understand why God is like that. Sabi po ni Moises, anong sasabihin ko
Paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito? Sagot ng Diyos, I am who am. Ako'y ako nga. Na parang gusto sabihin ng Diyos, bagong paisipin na sila'y pangalagaan, inunahan na kita. A God who always wanted to enter into relationship with us. Sa Ebanghelyo, isang masipag na tagapangalaga yung ibinibigay sa atin. Masipag sapagkat who would work double time so that the tree would bear much fruit in due time. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ay parang yung tagapangasiwa ng ubasan because He is a God not only of second chance, but the God of many chances, many opportunities in fact. A God who does not give up on us. Isang Diyos na hindi sumusuko. Kaya sabi ko doon sa misa po ni CJ, ang tanong ng tatay, nasan po ang Diyos? Kaya po sila magtutungo ng manawag, para magdasal. Nasaan ang Diyos? Sabi ko po sa tatay ni CJ, nasaan ang Diyos? Nandun din siya. Nung binangga sila ng L300, nasaan ang Diyos? Nandun din siya. Nung nag-aagaw buhay si CJ. Mahirap natin matanggap na ang Diyos kasama natin sapagkat hindi natin maunawaan ang konsepto ng paghihirap. Sapagkat para sa atin, ang paghihirap, para lang yan sa masama. Ang pagdurusa, para lang yan sa mga walang hiya. Pero akong nagsusimikap maging mabait, dapat wala ng sakit. Dapat wala ng pagdurusa. Dapat wala ng paghihirap. My dear friends, ang Diyos hindi po mapagparusa. Siguro kung ang Diyos kagaya ng ating konsepto, sa sobrang dami ng walang hiya sa ibabaw ng mundo, baka nabawasan na tayo. Pero ang Diyos hindi po ganon. Ang Diyos lagi nagbibigay ng maraming pagkakataon. Kaya nga hindi ba anong biruan po natin, ang masamang damo, matagal mamatay. Bakit? Sapagkat hindi dahil masama siyang damo. Matagal mamatay ang masamang damo sapagkat lagi binibigyan ng pagkakataon magbago. Kaya nga po ngayong umagang ito, hindi man natin maunawaan yung konsepto ng paghihirap, pero ibinibigay sa atin ng isang katotohanan, ang Diyos hindi nakakalimot. Ang Diyos hindi nagpapabaya. Ang Diyos hindi manhid at bulag sa bawat hirap na ating pinagdaranasan. Why? Because the Lord is kind and merciful. The Lord is just. The Lord is merciful and compassionate. And now the question is, how do we respond? Hindi ko po kayo masisisi kung minsan sa buhay po ninyo dumanas po kayo ng problema at kayo biglang nagtampo sa Diyos. Marami pong Katolikong ganon, malimit nagsisimba, nagka-problema, ayun, nanlamig na ng pagmamahal, hindi na nagsimba, hindi na pumunta ng simbahan. Pero lagi nating tatandaan, ang Diyos lagi naghihintay pa rin. Ang Diyos lagi nagbibigay ng maraming pagkakataon, hindi lamang upang tayo makabalik sa yakap ng kanyang pag-ibig, kundi lagi nagbibigay ng pagkakataon na maunawaan, hindi naman kita iniwanan. Lagi nagbibigay ng pagkakataon ng Diyos upang ating maunawaan na hindi naman talaga siya nagpabaya. Maaring na aksidente si CJ at namatay sapagkat may kapwa na hindi nagmalasakit. Maaring na ospital o nagkasakit si Nanay Esther, hindi dahil ginusto ng Diyos, kundi ito ang siyang pinagdaraanan ng taong posibleng magkasakit at mamatay. Hindi po tayo mga vampira na walang kamatayan at puro kalusugan. Kaya nga po, ngayong 3 linggo sa panahon ng Kwaresma, ano po yung binibigay sa ating katotohanan? Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagmahal. Sa kabila ng pagdurusa na ating nadaraanan, sa kabila ng hirap at sakit na ating pasan-pasan, ang Diyos hindi manhid sa ating kalalagayan. Kaya po siguro sa misang ito, ano po ba yung biyaya na pwede nating hingin? Hindi po yung biyayang, Lord, wala na pong paghihirap ha, nagpapakabait po ako.
Lord, wala na po yung sakit kasi nagdo-donate naman ako. Hindi. Kundi po yung biyayang Panginoon, sana'y maunawaan ko ang kalooban mo para sa akin. Nawa mapanghawakan ko na kahit nahihirapan ako, kasama ka pa rin namin. Nawa lumakas yung aming pag-asa at pananampalataya na hindi ka nagpapabaya. Sa pagpapatuloy po ng ating misa, ang ating ebanghelyo, mabuting balita pa rin. Sa kabila ng lungkot, hirap, na pagdurusa, na ating pinagdaraanan sa araw-araw, lagi nating tatandaan, ang Diyos hindi manhid, ang Diyos hindi bulag, ang Diyos ay hindi pipi. He knew His suffering. He knew our suffering. Alam ng Diyos yung ating pinagdaraanan. Subalit ang tanong at hamon, handa ba natin siyang paniwalaan? Amen.